Galing ang Panginoon sa pamamagitan ng oras ng inyong mga Sa bawat Kristiyano ay hindi mawawala ang salitang pagsamba. Ito ay pagpapahayag ng malalim na pag-ibig at paggalang sa ating Panginoon. Ngunit alam niyo ba na mayroong tatlong pangunahing paraan ng pagpaparangal o pagtataas sa Kanya? Ating alamin sa makalangit na balitang ito. Mula sa mga bata, matatanda at mga kabataang Kristiyano, hindi na nga mawawala ang pagpupuri at pagpaparangal sa Diyos. Karaniwang ito ay ginagawa sa pamamagitan ng pagsayaw, pag-awit at marami pang iba sa iba't ibang kaparaanan. Ito ay dahil nga karapat-dapat ng ating Panginoon na sambahin, pasalamatan at parangalan bilang ating ang nag-iisang Diyos, tagapagligtas at may-ari ng lahat ng bagay sa mundo. At isa pa, Siya ang pinakamakapangyarihan sa lahat na gumagawa ng mga tanda, himala't kababalaghan. Ngunit ano-ano nga ba ang tatlong level ng ating pagdakila para sa ating Panginoon at kung ano nga ba ang pinakamahalaga dito? Narito ang pahayag ng Apostol ng Diyos, Apostol Renato D. Carillo. Panoorin at unawain itong mabuti. Psalm 100 verse 4. Enter into His gates with thanksgiving and into His courts with praise. Be thankful to Him and bless His name. For the Lord is good, His mercy is everlasting, and His truth endures all generations. So meron pong tatlo pong division ang Holy of Holies. Outer court, inner court, at yung most holy place. At sa ngayon po rito, doon po sa outer court, doon po ginagawa yung thanksgiving. Pasasalamat. And thanksgiving is our response to the goodness of God. Kapag tayo po ay nagpupuri rito, so nagpapasalamat tayo sa Lord. That is our response to the goodness of God. Di ba kumakanta tayo, God, you are so good, amen. I am blessed, I am healed, I am whole, amen. Palakpakan tayo. Dahil sa susunod pong mga chapters, sinasabi na puro na tayo po yung nagpapalakpakan, nagpupuri. Bahagi po ng papuri ay yung pagpapalakpak, pagsayaw. Amen. Yun yung ating response sa kabutihan ng Diyos. Thanksgiving. Yung praise, yung po yung ating response sa kadakilaan ng Diyos. It is our response to the greatness of God. Iniimbok natin yung kadakilaan ng Diyos. Diyos, dakila ka, wala kang kagaya. Nakaupo ka sa trono mo, napapalibutan ka ng kaningningan at kaluwalhatian ng mga anghel na nilikha mo'y sumasamba sa'yo, wala kang katulad. Lahat ng nagpaparangal sa Kanya, sinasabi natin, especially, binigyan Kanya ng tagumpay kagaya ng ginawa ng Lord, nung nilunod niya yung mga Egyptian sa Red Sea, paglagpas po nila ron, sumayaw po si Miriam, nagpasalamat, at tatawag po doon ay praise, and ito po yung response nila sa greatness ng Diyos. Sinabi nila, dahil sa'yo makapangyarihang kamay, nilunod mo yung sundalo ni Pharaoh. Amen. Wala kang kaparis, wala kang katulad, ni kakagaya ng mga Diyos-Diyosan, ng mga ribulto at mga patay. Ikaw ay Diyos na buhay. Karapat dapat kang purihin at parangalan. At ito po yung pinakamabigat sa lahat. Yung ikatatlo po, yung worship. And worship is our response to the holiness of God. Yun po yung ating tugon sa kamangha-mangha, sakdal, mahirap ipaliwanag na kabanalan ng Diyos. Amen. At yun po yung makikita natin sa Revelation chapter 4, 10 and 11. Kumakanta po yung buong kalangitan. Kasama po yung 24 elders. Amen. Yung rapture church. Amen. Lahat po sila ay prostrate sa harap ng Diyos. Yung mukha po nila ay nakasubsob sa kalsada ng kalangitan, sa tapat ng presensya ng Diyos sa Kanyang trono. And they're crying, Holy, holy, holy is the Lord God Almighty, who was, who is, and is to come. At kung tayo po itatalo ng ibang chapter sa Revelation, makikita natin when they do that, especially chapter 5, and then the glory of God, like a light shone all over heaven. Now, yung pong ginagawang worship ng mga churches ngayon ay hindi worship.
Marami po sa mga churches ngayon ay nandoon lang po sa outer court. Hindi sila nakapasok sa inner court. At kung hindi ka nakapasok sa inner court, lalo hindi ka makakapasok sa Holy of Holies. Sa Holy of Holies, andoon po yung Ark of the Covenant. At doon, sa loob po ng Ark, andoon po yung mercy seat. At meron pong angel po ron na nagagard. Andoon po yung Ten Commandment sa loob po ng Ark. At nandoon yung pinaka-presence ng Diyos. Sa concert, walang standard kahit anong ayos mo, anong suklay mo, anong buhok mo. Sa worship, may standard, kabanalan, kalinisan ng puso. Ukol dito, magaganap ang dakilang pagtitipon sa ministeryong Jesus is Our Shield Worldwide Ministries at ito ay walang iba kundi ang 9th anniversary ng Living Like Jesus Worship Night. Dito, minsan na namang mararanasan ang langit sa lupang pagsamba na higit sa mga nakalipas. Pagsamba na kung saan ay nag-uumapaw ang kaluwalhatian at presensya ng Diyos, katulad ng pagsamba ng mga anghel sa kalangitan. Kaya naman, wag na wag itong papalagpasin. Ready your hearts and minds and experience the heaven here on earth on November 30, 2024 sa araw ng Sabado sa oras na 3:00 ng hapon sa lugar ng Jesus is Our Shield Worldwide Ministries Worship Center. Para sa iba pang impormasyon, maaaring bumisita sa lahat ng official social media accounts ng ministeryong ito o kaya naman ay tumawag sa ating Living Like Jesus hotline. Lahat ay imbitado, kaya naman see you there, Living Like Jesus people. Ito si Glyza Bariso para sa Victorious News. Walang kinikilingan, walang halong kasinungalingan, pawang kaligtasan lamang.